4 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, oras atid po sa inyo ng Santon Vitamin C. Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, bilis din namin ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Torres. XFM Express Balita. Express Balita. Magandang umaga mga katropa. Ngayon po ay Huwebes, ikawalong araw sa buwan ng Enero taong 2026. Narito ang mga headlines sa XFM Express Balita, atid po sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea. Palitan ng piso kontra dolyar, bumagsak sa panibagong record low. Bulkang Mayon, patuloy ang pag-alboroto, pagguho ng dome at crater glow, namataan. Libo-libong deboto pumila sa pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. Ang senador at kongresista na idinadawit sa flood control project kakasuhan umano sa susunod na linggo. Magnitude 6.4 na lindol, yumanig sa Manay, Davao Oriental. Sa balitang international, US President Donald Trump pinag-aaralan ng paggamit ng militar para makuha ang Greenland. Sa balitang sports, San Miguel pinabla ang laban kontra sa Barangay Ginebra sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Semis. TNT panalo kontra sa Meralco. At sa balitang showbiz naman, actress, TV host Ann Curtis at kanyang pamilya nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ama. Sa detalye ng mga balita, muli pong nagtala ng panibagong historic low ang piso matapos humina sa 59.355 kontra sa US dollar nitong Miyerkules. Nagbukas po ang piso sa 59.24, mas mahina kaysa sa dating record na 59.22 noong December 9 at umabot pa sa 59.38 sa entrada o sa intraday trading. Matapos pansamantalang lumakas noong December dahil sa pagpasok ng OFW remittances, muling humina ang piso ngayon tapos na ang holiday season.